Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang maruming mundo ng prostitusyon sa mga dump site. Mas madali pang kumita sa palabas sa mga lakad. Spring palo, paigay, nakalang, ganyan. Tapos kung marami pong customer, minsan pila-pila, pila-balde. Yung mga driver po ng mga truck, money down yung nababanap, anti-down. At ang talamak na illegal logging sa Caraga Region. Ayun yung mga yung mga troso. So ganito sila para itatago nila, hindi mo na nga naman mapapansin. 75% ng deforestation ay dulot ng legal logging at 2% lamang yung dulot ng illegal logging. Tutukan na mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Ang lugar na karaniwang tapunan ng mga basura, ngayon nagiging pugad na rin ang pangangalakal ng laman ng ilang menor de edad. Sa kabila ng paulit-ulit na kwentong gaya nito, bakit nga ba ito nakakalusot sa mata ng mga otoridad? Sa mata ng mga bata sa Smoky Mountains sa Tondo, buhay ang katumbas ng bawat nakakalaig nilang basura. Kaya naman sa murang edad, napipilitan silang magbilad sa araw para kumita. Dito rin maagang nagbanat ng buto si Marian. Di niya tunay na pangalan. 11 taong gulang pa lang daw siya noon nang magsimulang mangalakal ng basura para makatulong sa pamilya. Pero ngayong 16 na taong gulang na siya, ibang anyo ng pangangalakal ang sinabak niya. Pagkagat ng dilim, isang lihim na kalakaran na nagaganap dito sa palibot ng Smoky Mountain, ang kalakaran ng pagpapalo. Sa alok na kumita ng doble, pumayag siyang maging isang palo, ang karaniwan nilang tawag sa mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kanilang mga customer, mga driver daw ng truck ng basura. 300 pisong bayad sa kanila kada transaksyon. Mas madali pang kumita sa palabas sa mga lakad. Spring palo, paigay, nakalang, ganyan. Tapos pag sa kalakal po, magpapadyak ka, parorota ka pa kung saan mag-iikot-ikot ka, nakapaa ka lang, gano'n. Tapos may dala ka pa sa kung bubuhatin mo yun hanggang sa pwesto mo. Bagamat kinakabahan nung una, hindi raw matim ni Marian na makitang nagugutom ang 7 niyang mga kapatid. Kulang na kulang daw kasi ang 150 pesos na kinikita ng kanyang amang pedicab driver. Pag walang kinita tatay ko, ang kinakain po namin sa isang araw, ulam po namin pagpag. Dito sa isang kalye malapit sa tambakan ng basura, natuklasan naming nagtitipon-tipon ang iba pang palo, kabilang na si Marian. Labag sa batas ang ganitong kalakaran ayon na rin sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gayunman, may ilang mapanamantala na patuloy na umaabuso sa ilang kabataan. Ayon kay Ashley, bugaw ng mga batang palo, dito raw nagaganap ang transaksyon. May babae ka ba? Ganyan. Sabi, magkano ba yan? Pag try mo, tapos ang mahal naman. Kasi meron kasing customer na Korepo. Meron big time, ganun. Kung marami pong customer, minsan pila-pila, pila-balde. Yung mga driver po ng mga truck ng basura, kapag sumahod po sila, saka na po sila papalo sa amin. Money down yung nababanap, anti-down.
Ang revelasyon pa ni Marian, mismong sa truck na raw ng basura, nagaganap ang kanilang pagtatalik. Po kami sa truck. Takpan lang ng kortina. Basta lang kami dalawa. Kaysa doon naman po ako sa may pwesto na may bayad, 100. Di wala na akong mauwi sa bahay. Aminado si Marian na mabigat sa kanyang kalooban ang kinasadlakan niyang hanap buhay. Pero sa tuwing maiisip daw niya ang kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya, pikit mata na lang daw niyang tinatanggap ang mapait na katotohanan. Hindi ko naman nakalain na magiging ganyan din po ako. Kasi kinakaya ko rin po yung dati na maging ganyan ako. Kaya ko rin po dati maging po. Pero kung kinalabasan ko, naging rin naman po ako. Dahil po sa lugar rin namin. Hindi nga po ako manig. Naghanap nga po ang matagtrabaho ko. Isa lang si Marian sa patuloy na dumaraming bilang ng batang sex workers sa bansa. Ang mas nakakaalarma ayon sa pag-aaral ng Child Protection Unit, pang-apat ang Pilipinas sa buong mundo sa may pinakamaraming bilang ng menor de edad na napipilitang pumasok sa prostitusyon dahil na rin sa kahirapan. Noong nakaraang taon, nasa 75,000 ang bilang ng child prostitute sa bansa. Maliban dun sa problema sa kahirapan, ang isang madalas na nagiging problema, yung family breakdown. Sabihin ang mga magulang hindi nakakapagbigay ng sapat na pagigiya sa mga anak nila o kaya mismo yung proteksyon ng pamilya ay nawawala. Pero ang isang malaking kadahilanan din ng prostitution ng mga bata, ang natawag nating gender discrimination. Dahil dito sa ating bansa, iba pa rin ang pagtingin sa mga kababaihan at lalo na rin sa mga bata. Kung halimbawa, itong mga bata na ito na identified na sila ay involved dito sa child prostitution at kung wala silang mga magulang o wala man yung tinatawag na parental supervision, pwede rin naman kung sila ay ma-identify ng local government units, pwede silang pansamantala kukup-kupin ng tiyan. Isang asset namin ang nagpanggap na driver ng truck. Maya-maya pa, 3 palong lumapit at agad nakipagtransaksyon. Isa sa kanila, walang takot pang umakyat ng truck. Bago pa man maisarado ang deal, agad umatras ang aming asset. Ang masaklap, habang usad pagungraw ang gobyerno sa pag-aksyon sa lumalalang kaso ng prostitusyon, patuloy ang pagdagdag ng bilang ng mga palo o sex worker. Isa na rito ang 17 taong gulang na si Gina. Pero di tulad ni Marian na tumigil na sa pangangalakal ng basura, kung sa umaga mabahong kapaligiran ang hinaharap niya, pagsapit ng gabi, mas maruming kalakaran ang pinapasok niya. Mahirap yung kinikita namin, kakarampot lang. Kaya mas gusto ko na yung ganito. Hindi raw lahat ng customer ay madaling kausap. Kung nagkakaroon ako ng kasakasa sa iba-ibang parte ng katawan, kasi hindi natin masabi lagi yung nakakasalamuha natin tao. Minsan talagang pagka sinabing ayaw na, talagang gustuin pa rin nila. Minsan na rin napahamak si Alice. 17 taong gulang daw siya nang pasukin ang pagiging isang palo. Sa hirap nga ng buhay. Tulad niyan, di ba? Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ako makapaghanap ng trabaho maayos. Yun yung magandang trabaho para sa akin. Tsaka hindi lang naman ako yung ganito, marami rin kami. Bukod sa mga driver ng truck, naging customer din daw niya maging ang mga trabahador sa mga junk shop. 300 pesos din daw ang kapalit ng kanyang serbisyo. Ito yung susweldo. Pero depende kasi ibang boy kasi sa junk shop. Minsan, meron din silang sariling diskarte. Halimbawa, yung sa amo, hindi nila alam po kuha sila ng mga gamit ko sa loob. Ibibenta nila, hindi alam ng amo. Kaya nakakadiskarte rin sila ng pera. Dahil sa hindi protektado ang pagtatalik, 3 beses nabuntis si Alice ng iba't ibang mga customer. Sa takot niyang hindi mabigyan ng magandang buhay ang sanggol sa kanyang sinapupunan, 3 beses na rin daw siyang nagpalaglag. Una natakot muna ako noon, tinapon ko siya. Tapos bumalik uli ako. Yung pangalawang balik ko, pinuntahan ko wala na siya kasi kinuha na siya ng basura. Gusto ko siyang habulin para ilibing ng maayos.
Sa ngayon may 4 na anak na si Alice. Bagamat tumigil na raw siyang maging palo noong 2009, hindi raw malayong bumalik na naman siya sa gawaing ito dahil sa tawag ng pangangailangan. Siyempre, ilang taon din ako nagkaganyan. Sa panahon ngayon, ba't alam mo na rin naman yun, di ba? Ba't kailangan mo pong mag-inarte kung kailangan mo na talaga? Giit ng ECPAT, hindi sapat ang ginagawang pagbabantay ng pamahalaan. Kaya imbes na matigil, mas nakakahanap ng ibang paraan ng ilan. May pagpatuloy lang ang maruming kalakaran. Napakahalaga ng papel ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Dahil bagamat mahusay na patakaran ay nagawa na ng pambansang gobyerno sa pamagitan ng Kongreso at Senado, at meron tayong DSWD, itong mga ahensya na to, hindi naman ito makakakilos para ma-implementa ang mga batas kung hindi kikilos ang mga local na gobyerno, yung local governments. At dito nga ay nakikita namin na malaki pang kailangan pahusayin. Kaya nga standing order dyan, aksyonan ng Manila Police Department at saka ng Social Welfare. Kung may mga report na ganyan, dapat mapatigil. At yung mga nagbubugaw, aresto rin. Kasi nga, baka hindi na pagbibigay alam doon sa Precinct Commander. Dahil basically, trabaho ng police yan Di ba? Crime yan So, they must undertake preventive measures. At kung nangyayari na yan, action sila. Noon pa man naging mukha na ng kahirapan ng mga dump site sa bansa. Salamin ang kawalan ng maayos sa pagkakakitaan para sa mga hikahos nating kababayan. Sa pag-alingasaw ng prostitusyon maging sa ganitong mga lugar, malinaw na lalo pang tumataas ang gabundok nila mga pangangailangan. At hanggat hindi tinutugunan ng mga kinaukulan ang kanilang kalagayan, marami pang kinabukasan ang may babasura at madudungisan. Ako si Gigo Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.